Nagbabala ka bang bumili nitong Yamaha Sniper 155 ABS version? Kung oo, para sa iyo ang video na ito dahil pag-uusapan natin kung sulit pa bang bilhin itong Yamaha Sniper 155 ngayong year 2025. Titingnan na rin natin ang kanyang updated price, installment price, at syempre ang kanyang specs at features. Nandito tayo ngayon sa New Nemar, San Jose, Iriga City at ayan, nasa harapan natin ngayon ang color matte black Yamaha Sniper 155 ABS version. Isa sa napakapoging kulay dahil color matte black, simpleng-simple lang pero napakapogi, madaling bagayan sa kahit anong suot mo. Ang Yamaha Sniper 155 ay isa talaga sa pinakapopular dito sa Pilipinas. Actually, kahit yung mga lumang version nito, makikita pa rin natin sa kalsada at magpahanggang sa ngayon ay talagang poging-pogi pa rin. Pero itong mga latest version ng Yamaha Sniper ay talagang mas lalong pumogi. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit madami ang nangangarap magkaroon ng ganitong motor. Pagdating sa makina nito, ito ay 155cc, liquid cooled 4-stroke, single overhead cam, 4-valve single cylinder. Ang compression ratio ay 10.5:1. Then of course, ito ay fuel injected. Ito ay naka 6-speed at ito ay merong VVA o variable valve actuation. Ang maximum power nito ay 17.9 PS at 9,500 RPM with a maximum torque of 14.4 Nm at 8,000 RPM. Kaya hindi ka talaga mabibitin sa performance ng motor na ito. Actually, itong Yamaha Sniper 155 ay dinisenyo rin for sport or ready for race track na ito. Kaya kung mapapansin natin ang kanyang design, parang pang MotoGP siya, no? Dahil ito ay inspired sa big bike ng Yamaha, yung Yamaha R1. Isa nga sa mga magagandang features nito, meron itong assist and slipper clutch na smooth lang kada magda-downshift ka kahit na ikaw ay galing sa high speed. Ang ganitong features ay inspired din sa Yamaha R1. Then kagaya ng sabi ko kanina, meron itong VVA o variable valve actuation. Itong VVA ay gumagana sa low cam at sa high cam. So meron itong extra power pagdating sa arangkada at meron pa itong extra power pagdating sa high speed. Kaya hindi ka talaga mabibitin sa performance nitong Yamaha Sniper 155. At kahit na malakas ang performance sa motor na to, nandun pa rin ang fuel efficiency o pagiging matipid sa gasolina. Ang fuel capacity nito ay 5.4 liters. Pero sa isang full tank nito, matagal-tagal na bago ka maubusan ng gasolina dahil nga ito ay fuel injected na din. Actually, kumukonsumo lang din ito ng 40 to 45 km per liter. Kaya hindi mabubutas ang bulsa mo sa pagdating sa konsumo sa gasolina dahil nga matipid naman ito. Then isang nga sa bagong features ito, meron itong ABS o anti-lock braking system at ito ay naka 2-piston caliper dito sa harapan. Ibig sabihin, mas malakas ang kanyang stopping power at kung sakaling mapiga mo ito ng malakas dito sa harapan, smooth pa rin na magiging tigil nito dahil nga meron na siyang ABS o anti-lock braking system. Anyway, sa harapan lang ang kanyang ABS, sa likuran ay wala pa itong ABS. At isa pa sa mga nagpapaganda sa handling nito, ang kanyang malalapad na gulong. Hindi ba malalapad ang kanyang mga gulong kaya kahit sa mga cornering, smooth na smooth lang dalhin itong Yamaha Sniper 155. Ang sukat ng kanyang gulong dito sa harapan ay 90/80/17. Sa likod naman ay 120/70/17. Then of course, naka-tubeless na mga gulong nito. Then pagdating naman sa kanyang suspension, naka-telescopic fork sa harapan, sa likod naman ay naka-monoshock. At maganda ang performance ng suspension ng Yamaha Sniper. Kaya kahit hindi mo na ito i-upgrade, okay na okay ng stock na suspension nito. Yan ang maganda sa kanya, mataas ang kanyang ground clearance, 150mm. Kaya kapag mapadaan ka sa mga matataas na humps, sa mga lubak-lubak, hindi basta-basta sasayad ang motor mo. At kung mapadaan ka naman sa mga basang kalsada, hindi rin basta-basta aabuti ng paa mo o hindi madudumihan ang sapatos mo. Pagdating naman sa seat height ito, swak na swak din sa mga average height ng mga Filipino rider dahil 795mm lang ang kanyang seat height. So kahit mga 5 flat, kayang-kayang i-drive ang motor na to dahil ayun, di ba, napakababa lang naman ang kanyang seat height. And for your reference, ang height ko ay 5'9". Kaya kung magkasing height tayo, ayun, di ba, abot na abot ko ang ground, hindi ka mahihirapang itukod-tukod ang motor na to. Then lightweight lang din naman itong Yamaha Sniper 155 dahil ang timbang nito ay 123 kilos lang. So hindi rin ito mahirap i-maniobra. Malapad din ang upuan nito, kaya komportable ka sa mahabang biyahe. Then ang maganda pa dito, naka-upright seating position kaya hindi masakit sa likod kung gagamitin mo ito pang long ride o sa mahabang biyahe. Hindi ka basta-basta mangangalay. Then of course, isa sa pinakaunang tinitingnan talaga ng mga bumibili ng motor ay ang forma. At isa yan sa may pagmamalaki ng Yamaha Sniper dahil napakapogi ng motor na to kahit sa ang anggulo mong tingnan. Dito sa harapan, sobrang sporty ng kanyang design. Then very aggressive and sporting design ng kanyang headlight. Anyway, magkahiwalay ang kanyang high beam and low beam. Ang low beam nito ay nandito sa taas. Ang high beam naman nito ay nandito sa baba. Then pareho na yan naka-LED. Then meron pa itong DRL o daytime running light na bukod sa nakakapagpaangas ng kanyang design, dagdag visibility na rin sa kalsada. Dito sa harapan nakalagay ang Sniper. Ano ba, poging-pogi. Yan yung
kanyang mga turn signal lights naman ay naka-bulb type pa rin. At kapag tiningnan mo ito dito sa side view, dito mo mas ma-appreciate yung pagiging sporty ng kanyang design, di ba? Wala itong gaanong decals, meron lang ito dito ang minimalist lang na emblem ng Yamaha. And ito meron siya ditong decals sa fuel injection na maliit lang. Then naka-highlights itong sniper. Then napakagandang tingnan dahil paputol yung kanyang design. Very creative ang pagkakagawa nito. Then meron siyang guhit sa baba. Tapos dito naman sa bandang ibaba nakalagay ang Yamaha, Diasil. Then dito sa bandang gitna meron nakalagay na VVA o variable valve actuation. Then dito sa bandang likuran nakalagay na dito itong 155R. And diba, simple lang yung kanyang mga decals pero napakapoging tingnan. Lalo ito naging premium tingnan. Pagdating naman sa kanyang meter panel, ito ay naka fully digital display. Kaya madali mong maintindihan ang kanyang mga indicator. Yung nga lang, hindi natin siya ma-on dahil hindi naka-activate o hindi nakakabit ang kanyang battery. Then isa nga sa bagong features nito, meron na itong built-in charging port. Sa mga switches naman ito, nandito ang kanyang high beam and low beam switch, passing light switch, turn signal light switch at ang kanyang busina. Sa kabila, meron pa itong kill switch, hazard light switch at ang kanyang electric push start. Then isa sa magandang features ng motor na to, meron itong built-in charging port. So pwede ka na mag-charge ng cellphone mo dito. Bibili ka na lang ng adapter at of course ng cable para makapag-charge ka. Then ito ay naka-keyless na din with answer box system. Pagdating naman dito sa kanyang taillight, compact yung kanyang design pero naka-LED ang kanyang taillight kaya kitang-kita ka sa kalsada. Then yung kanyang mga turn signal lights ay nakahiwalay. So mas visible ito o mas kitang-kita lalong-lalo na sa gabi. Pagdating naman sa presyo nitong Yamaha Sniper 155 ABS version dito sa New Nemar, Iriga City, ang kanyang cash price dito ay 145,900 pesos at ang minimum down payment ay 14,900 pesos. At ang magiging monthly installment mo kung 1 year ay 14,063 pesos. Kung 2 years naman ay 8,552 pesos. Kung 3 years naman ay 6,715 pesos. Meron pa itong rebate na 200 pesos at merong free half face helmet. At ito ay meron ng free LTO registration for 3 years. So kung naghahanap ka ng Yamaha Sniper 155 ABS version, ayan, available yan dito sa New Nemar, Iriga City branch. At para sa akin masasabi kong sulit na sulit pa rin ang pera mo dito sa Yamaha Sniper 155 dahil unang-una, napakapogi naman talaga nito at hindi nakakasawa. Yan naman ang pinaka-importante sa atin kapag bibili tayo ng motor. Syempre gusto natin yung maporma. So dito sa Yamaha Sniper 155, talagang maipagmamalaki mo ang porma ng motor na ito. Then sa fuel efficiency, okay naman ito, matipid naman sa gasolina dahil fuel injected na din. Sa performance, hindi ka mabibitin. Talagang kung ikaw ay fan ng top speed, para sa iyo ang motor na to dahil para sa isang 155cc, talagang may maipagmamalaki ang performance ng motor na ito. Sa handling, talagang maganda rin ang handling ng Yamaha Sniper. Kaya naman pagdating sa mga cornering, okay na okay din ang Yamaha Sniper. So overall, masasabi kong sulit na sulit talaga ang pera mo dito sa Yamaha Sniper 155. Kaya kung nagbabalak kang bumili ng Yamaha Sniper 155 ngayon 2025, i-go mo na yan. Siguradong hindi ka magsisisi. Ikaw, ano masasabi mo dito sa Yamaha Sniper 155 ABS version? Isa ka rin ba sa poging-pogi sa motor na ito? I-comment mo naman sa baba ang iyong opinion. At kung nagustuhan mo naman ang video to, just hit like. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi. Yun lang guys, hanggang sa muli. Ako si Rosgo TV. Ride safe always and God bless.